Yung pato po natin, yung isa po namatay. Nagtataka po ako kung bakit di siya lumalaki. So kung gaano siya kalaki nung nabili natin, hanggang sa namatay, ganun po siya. May sakit yun kaya namatay yung alaga natin. So ayun, nabawasan po tayo ng alaga. Palang araw po mga kabakyard, welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Ito na po mga kabakyard yung kulungan ng ating baboy. Ayan, kung makita nyo po dito po sa gilid may kulungan po tayo ng pato. So yung pato po natin, yung isa po namatay. Nagtataka po ako kung bakit di siya lumalaki. So kung gaano siya kalaki nung nabili natin, hanggang sa namatay, ganun po siya. So baka may sakit yun kaya namatay yung alaga natin. So ayun, nabawasan po tayo ng alaga. Kaya ayun, sana kung mag-itlog po ito ay marami po, para marami po ang kanyang malimliman. So sa ngayon mga kabakyard, ayan ang alaga natin, nandito po. Yan po. Kaya nandito po yung isa. So bali, may paitlogan na po yan. May nakaredy na po para kung siya po ay mangingitlog, alam niya na po na dyan siya mangingitlog. So ngayon po, wala pa po tayong alagang baboy. Napakahirap po ang paghahanap ng biik. Baka sa Mayo o Abril makaalaga na po tayo. So sa ngayon po, para mapakinabangan po natin itong kulungan ng ating baboy, para di naman po siya makatiwangwang, so ayun po ang ating ginawa. Kulungan na muna ng ating pato. So ayan, may painuman po dyan. Mamaya papalit po tayo ng tubig. Ayan o, kanina pinalitan ko na yan, pero ngayon madumi na naman. So dapat panitilihin nating malinis ang kanilang inumin para po di po magkasakit ang ating mga alaga. So ayun po, dito po tayo nagbibigay ng kanilang pagkain. Then dito yung kanilang bubong mga kabakyard, ayan, tarpaulin, tsaka plywood, at saka yung mga retaso po. So pansamantalang bubong nila, so para di po sila mainitan. So dito naman po mga kabakyard, di naman sila initan. Kumbaga kapag nasa pag-umaga, mula doon po ang araw, yung sinag po papunta dito, di po sila mainitan dito, kasi initan po dito pag umaga, yung sinag po ng araw. So kaya yan, may linagay po tayo na bubong. So ayan po sila, ayan. So palagi po tayong nagbibigay ng dahon ng saging para po kahit papano ay makakain po sila ng dahon. Kasi dyan o, dito po wala po na tumutubo na mga damo, kaya di po sila makakakain ng dahon-dahon. So ayun, nagbibigay po tayo ng dahon ng saging para kahit papano makakain sila ng mga dahon-dahon. Nung itong ating mga pato nandoon pa po sa kulungan ng ating mga manok, so nangitlog na po ito. Bale di po na pisa kasi di po fertile, kaya sayang. Yung unang itlog po nasa ilang kaya yun, dalawa ata, tatlo, mga ganun. Pero di po na pisa kasi po di po fertile.
So sana ngayon kapag mangitlog na po siya, kasi naglulugon mga kabakyard, kaya di po nangitlog. Kaya ayan o, baka mga ilang, baka abutan pa ng buwan bago siya maka-recover sa paglulugon. Yung paitlogan po nandyan po, bale may itlog na po yan ng manok na wala pong similya. So ayan, ganyan lang, napaka simple po mga kabakyard ang ating pamamaraan. Pero po kung tayo ay palarin na makapagpa limlim, dadami po yan. Kahit po ganito po, napakaliit po ng ating kulungan ng pato. So ayan o, kung makikita yung mga kabakyard, bali hanggang tagiliran mga kabakyard. So ayan, mas okay na po ito kaysa po yung mga hanggang tuhod mga kabakyard. Napakababa naman nun, madaling makatakas, madaling makalaya. So ito, mas sigurado po tayo na di po sila makakatakas sa kanilang kulungan. So ayan o, sana makapagparami na po tayo ng Scooby Duck. So dahil pa po ang ating i-develop dito sa ating backyard farm. May mga plano po tayo na pag nakapagparami po tayo ng Scooby Duck, so dun po natin ilalagay sa may baba, dun po. Kung hindi naman po dyan, dun sa may unahan, so dun po palagi pong may tubig para palagi po silang nakakaligo. Then yung tubig po doon is umaagos po. Saka may mga isda po na mga maliliit, so yun po para po kainin po nila. So napakarami pa po mga kabakyard ang ating mga future plans dito sa ating backyard farm. So sana ayun, isa pa sa ating pinaparami is itong Scooby Duck para makapagsimula na po tayo. Linipat natin dito para dito makapaligo sila, then makapagpainit sa araw po. So ayun po, ayun na. Sana sa mga susunod mangitlog na po ito para makapagsimula na po tayo sa pagpaparami po ng pato. Kung di sana yun mga kabakyard namatay, kasi na ano po tayo, na nabudol po, di na po lumalaki. At saka ayun po, namatay lang po. Kaya sana sa susunod, aral na po ito sa atin. Kapag bibili tayo ng mga pato, piliin po natin yung malusog at saka yung maganda pong klaseng pato. Kasi po yun, sa pagbili po nun, di po ako nakapili. Kaya baka sadya po yun ng may-ari na ang ibigay po sa atin yung di na po lumalaki. So bansot mga kabakyard, ganun po. So sana sa ngayon makapagparami na po tayo. At saka dito po maganda po mga kabakyard, palagi nating na monitor kapag walang tubig at saka madumi ng tubig, pinapalitan po agad natin. Then ayan o, nakakaligo po sila sa ulan. Ayan o. At saka binibigyan palagi natin ng pagkain, feeds, at saka crack corn, minsan kaning lamig, at saka yung mga sapal ng nyog. Yun pong ating ibinibigay sa kanila. So ayan po yung binibreed po natin na Texas. Ayan po. At saka yung rooster po, di ko po alam kung anong line yan.
basta't makapag-breed tayo, ayos na yan mga kabakyard. Makikita na lang natin yan kapag yung kanilang sisiw, mga anak, makita natin kung anong lahi pag lumaki na. Yan po yung balahibo ng Muscovy duck natin na naglulugon po. Ayan o, di pa tapos sa paglulugon, kaya di pa po nangingitlog. So sana matapos na siya sa paglulugon para naka-recover po yung kanyang katawan at saka makapagsimula na po siya sa pagngingitlog. So sa ngayon mga kabakyard, ang binibigay natin may mais para po maging mainit po yung kanilang katawan. Yun po ang binibigay natin, lalo na po pag naglulugon, para po madaling makapaglugon siya. Then kapag nakapaglugon na po, madali na po ang kanyang pangitlog.